Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino. Talakayan! Makinig, makilahok, makipagtalakayan. Sama-sama tayong tumugon at mag-akayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Talakayan! Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kodaw Productions. Talakayan! Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Totohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala hakayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala hakayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat, sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Tala akayan, tala akayan. Magandang gabi, kapanalig. Narito na ang ating programang Talakayan. Isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Sa pagtataguyod po ng Promotion of Church People's Response, Kapatirang Simbahan para sa Bayan at ng Kodaw Productions, 60 minuto tayo magsasama-sama upang pag-usapan ng buhay at lipunang Pilipino. Tayo ay mag-akayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at panampalataya. Kaya makinig, makilahok, at tayo ng magtalakayan. Ito si Raymond Villanueva ng Kodaw Productions. At ito naman si Father Ben Alforque, MSc at PCPR. Sa pangalan ni Father Delfo Canceran, OP, kami ni Raymond ang inyong magiging host sa gabing ito sa ating programa sa Radio Veritas 846 AM, ang Talakayan. Martes, ika-17 ng Hunyo, taong 2014, ang ating unang balita. Bilang ng walang trabaho, umaakyat pang lalo. Lalong dumami ang bilang ng walang trabaho, samantalang lalong lumiliit ang nalilikhang trabaho sa ilalim ng pamahalaang Aquino. Ayon sa Gabriela Women's Party, mula sa 4.37 milyon noong 2011, naging 4.49 na milyon ang walang trabaho sa pagsasara ng nakaraang taon.
Mula naman sa 1.2 milyon noong 2011, 317,000 lamang ang nalikang trabaho ng pamahalang Aquino noong 2013. Ito ang batayan ng grupo upang ihain ang House Bill 4396 o an act prohibiting labor-only contracting and regulating job contracting and subcontracting sa Kamara de Representante. Layunin ng panukala ng Gabriela na ipagbawal na ang kontraktualisasyon at gawing regular ang lahat ng manggagawa matapos ang ika-6 na buwang probationary working period. Ang ating kalawang balita, Palasyo nag-aastang bengatibo. Umaastang bengatibo ang Palasyo ng Malacanang sa pagpapaaresto at pagsasampa ng kaso laban sa isang estudyante na nagpahayag sa gitna ng isang talumpati ni Presidente Benigno Aquino. Ito ang reaksyon ng mga progresibong mambabatas matapos tumanggi ang Palasyong sabihing iaatras na nila ang kaso kay Ateneo de Naga University student at miyembro ng Anak Bayan na si Emmanuel Pio Mijares. Inaresto, kinulong at kinasuhan si Mijares matapos sumigaw ng walang pagbabago sa ilalim ng Administrasyong Aquino at ibaksak ang Pork Barrel King habang nagtatulumpati ang Pangulo sa lungsod ng Naga noong araw ng kalayaan. Ayon kay ACT Teachers Party Congressman Antonio Tino, dapat matuto si Aquino sa mga kilalang lider ng mundo na bahagi na ng pagiging politiko ang masabihan ng mga ayaw niyang marinig. Dapat ding umanong malaman ng Malacanang na bahagi ng kalayaan sa pamamahayag ang ginawa ni Mijares, bagay na ayaw namang kilalanin ni Presidential Spokesperson Abigail Valte. Ang ating ikatlong balita, Korte Suprema handa na ang desisyon hinggil sa DAP. Naghahanda na ang Korte Supremang ideklarang labag sa konstitusyon ang Disbursement Acceleration Program o DAP na nilikha ng gobyernong Aquino. Ito ang ulat ng pahayagang Manila Times kahapon batay sa isang source sa loob ng hukuman. Ayon sa ulat, mayorya ng mga hukom ang nagsasabing walang tinutungtungang probisyon sa konstitusyon at walang ukol na batas para sa DAP. 9 sa 13 hukom ang handang sabihing di konstitusyonal ang DAP sa isang soft voting noong nakaraang Martes. Ayon pa sa ulat, inipon na lamang umano ng korte ang iba pang opinyon kaugnay ng hatol bago ito formal na ilabas sa unang linggo ng buwan ng Hulyo. At para sa ating tala parokya, pakinggan natin si Father Ben. Panibagong pagkilos laban sa pork barrel, inihanda ng Church People's Alliance. Nagkakaisa ang makasapi ng Church People's Alliance Against Pork Barrel na maglunsad ng pagkilos sa ika-25 ng Hunyo para sa abolisyon ng sistemang pork barrel. Ayon sa grupo, mananawagan sila ng pambansang araw ng panalangin at pagbabantay para sa pag-aalis ng pork barrel at pagpapanagot sa lahat ng sangkot. Kasabay di umano ito ng pagkakaisa ng iba't ibang grupo na nagtungo sa Cebu para sa paghahanda sa People's Initiative Bill para sa abolisyon ng pork barrel. Mahalaga ayon sa grupo na sama-samang manalangin ang manampalataya at maging mapagbantay laban sa palusot na ginagawa ng iilan para panatilihin ang pork barrel at makaligtas sa kaso. Pinanawagan din ng grupo na mga taong simbahan na kailangan ang aktibong pakikisangkot ng mga manampalataya para bakahin ang katiwalian sa lipunan kasabay ang pagbabago sa bawat sarili. At yan kapanalig ang ating tala parokya at tala balita, ang mga balita tungkol at mula sa bayan. Sa gitna kapanalig ng ating mga kinakaharap sa ating bayan, samahan nyo kami sa ating panimulang panalangin sa pangunguna ni Father Ben. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat na kami ay nagkakasama-sama ngayon upang talakayin ang iyong mga salita at biyayang buhay. Dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na may hirap at mga may karamdaman. Nawa po ay dampiin ninyo sila ng mapagpagaling na kamay upang muli ay makapiling namin sila. Ipahintulot mo, nawa, na makamtan nila ang pagkain at tubig na iyong kaloob. Idinadalangin po namin ang sapat na lakas at talino upang patuloy naming maramdaman ang iyong pag-ibig at matutunan na ipadama rin ito sa aming kapwa, lalo na sa mga aba. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kumusta kapanalig? Nagsimula na talaga ang pasukan sa maraming paaralan.
at mga eskwelahan ngayong araw na kahapon, Lunes. At kasabay nito na nagtaasan ng mga pangunahing bilihin at pamasahe. Timing na timing. Hindi nga basta-basta ang itinaas ng mga bilihin ngayon, lalo na ng mga pagkain, bigas, gulay at iba pa. At ngayon itong garlic, mahal na mahal. Ang bawang. Sibuyas at saka yung luya. Alam mo, Father Ben, parang gusto nila mayayaman na lang ang nagigisa mga uulamin, no? At bubuksan ang Pilipinas sa ASEAN Common Market. Ang Vietnam, mura ang kanilang mga bilihin, mga pagkain, papasok sa atin. Bigas. At bawang mula sa Cambodia o sa Korea. Talo ang produktong Pilipino. Kaya muli tumataas ang mga presyo din ng langis kaninang umaga. Kaninang umaga, nako, ayaw na nga tayong paggisahin, ayaw pa nila tayong paglutuin. Kaya Father Ben, patong-patong na namang pasanin ng ating kinakaharap. Ang pinakamasaklap, ang mga opisyal ng gobyerno ang nagiging tila tagapagsalita o nagbibigay katwiran sa mga pagtaas na ito. Narinig natin. Sinasabi ng National Food Administration, lean months daw po kasi ngayon, kaya medyo mahal ang bigas. Di ba katatapos lang ng anihan? Oo. At sabi nila, halos self-sufficient tayo sa bigas. Yung pinagmamalaki nila yun, no? Naalala ko yun, malapit na, sabi ni Secretary Proceso Alcala, malapit na magiging self-sufficient na tayo. Pero kita mo yung NFA, sila yung nagmamadaling mag-angkat. Ang mga bagay-bagay nagmamahalan, ang mga tao nagmumurahan. Parang ganyan nga din ang nangyari dito sa usapin ng refund sa sobrang ibinayad natin sa text kasamang Ray. Oo, nadatna nga kita rito, nasa cellphone ka nagastusan ka. Nagasto ako noon. Ngayong gabi, kapanalig, Padre Ben, pag-uusapan natin na sinasabing sobrang singil ng mga telecom company sa bawat pagpapadala natin ng text message. Opo, kapanalig, bawat pagpapadala pala natin ng text ay sobra na ang nasisingil sa atin. Kaya po, samahan nyo kami ngayong gabi sa ating Talaakayan 24/7 text and call, sobrang kita ng telco, at alamin ang dapat na mabalik sa atin bilang consumer. Kaya kapanalig, sama-sama tayong magtalaakayan. Ipadala ang inyong komento, panalangin at pagtingin sa 0918-837-4827 at samahan kami sa pagbabalik ng ating programang Talaakayan. Talaakayan! Full tank, please. Yes, sir. When you support Shell, you're not only fueling up your vehicle, you're also fueling bright futures for scholars in the Gasmo Bukas Go program. You're fueling Filipino farmers' livelihoods at the Sanayan sa Kakayahang Agrikultura program. And you're fueling cleaner energy programs such as the Malambaya Natural Gas Project. Thank you for fueling up at Shell. Thank you for fueling 100 years of nation-building programs. Isang daan tungo sa kinabukasan. Judy and Santos po, para sa RightMed. Ang mayubo, may right sa gamot na mabisa. Ang madalas mangalay, may right sa gamot na affordable. Ang nangangailangan ng resistensya, may right sa #1 uni-branded medicine. Dahil naniniwala ang RightMed na ang bawat may sakit, may right gumaling. Hatid nito ang mga gamot na dekalidad at recommended ng doktor. Judy and Santos, para sa RightMed. Naniniwalang ang bawat may sakit, may right gumaling. Sa butika, hanapin ang gamot na right sa sakit nyo. RightMed. Available at Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Alam niyo ba na ang dolphins o lumba-lumba ay isa sa mga pinakamatatalino hayop sa mundo? Dahil dito, madalas silang ginagamit sa mga dolphin shows. Ang paghuli sa dolphins ay hindi lamang malupit na gawain, kundi magpapaunti ng kanilang populasyon at magdudulot ng pagkasira ng balanse ng buhay sa karagatan. Panatilihin nating malaya ang mga dolphins. Isang paalala mula sa Earth Island Institute, Philippines. Sabi nila pag may minahan, may kabuhayan, eskwelahan, daan at kaunlaran. Pero bakit ganito ang sinasabi ng mga katutubo? Ang mga katutubong lumad na bata ay maraming lumilikas. Yung kanilang eskwelahan ay ginagamit ng mga militar na kampuhan. Isang kalamidad
na mangyari doon sa lupang ninuno. Suportahan ang kalayaan sa pagpapasya at karapatan ng mga indigenous peoples. Isang mensahe mula sa Kalipunan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas at Indigenous Voices in Asia, Philippines. Dala Akayan! Ang ating programa, ito si Raymond Villanueva ng Coda Productions. At ito si Father Ben Alforque, misyonero ng Sagrado Corazon at PCPR. Kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Dala Akayan. Father Ben, itong linggo tsak na bumaha ang napakaraming text na naman na bumabati ng Happy Father's Day. At yung Happy Father's Day, pwede nyo rin palang batiin ng mga pare. Kasi mga father din. Father Ben Alforque, Happy Father's Day. Pero meron bang special na araw para sa mga pare? Wala naman in particular. Pero ang kahilingan na lang araw-araw na ipagdasal ng mga pare para maging mga tapat at masisipag na manggagawa ng simbahan. Pero meron tayong araw para sa mga bokasyon. Yun. Pero yun, all-inclusive yun. Lahat ng mga religious kasama doon. At alam nyo bang bawat padala ng text message ay may sobrang kita di umano ang mga telecommunication company. Pambihira ito, Kapanalig Ray. At para nga palalimin ang mga usapin hinggil dito sa pagtitext at sobrang kinuha ng mga telco, kapiling po natin sila Kapanalig Rick Bahage at Mac Yanto ng Computer Professionals Union at Text Power. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Parang napakatipid na ngayon ba? Kumusta ang Computer Professionals Union? At ano ito ang ganda naman ng acronym nyo, CPU? Yung Computer Professionals Union po, yung CPU ay isa siyang non-stock, non-profit na organization na ang pangunahing layunin ay gamitin yung teknolohiya para sa pakinabang ng mas nakararami o yung advancing ICT for the people. May mga volunteers kami na tumutulong sa mga grassroots organization para magamit yung mga teknolohiya. Gayon din, nagpapaliwanag din ito sa mga issues tungkol sa teknolohiya na may epekto sa mamamayan. Yung katulad ng kung paano tayo pinagkakakitaan sa text. Pero bago natin kumustahin, Father Ben, ang Text Power, magbigay ka nga ng isang halimbawa kung paano itinuturo nyo ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa mga grassroots organization. Puntahan natin ang mga magsasaka. Halimbawa po sa kaso ng mga magsasaka, may ilang mga teknolohiya na pwedeng gamitin tulad ng yung pinakasimple na yung SMS, yung mga simpleng pagbabalita kung halimbawa may parating na bagyo o kaya may mga pagbabago sa panahon na madali nilang magagamit para makaani ng mabilis o kung ano man, yung mga ganun itinuturo po natin ngayon, O kaya naman pagbabalita, oy, doon kayo sa kabila magbenta ng inyong mga inaning mais, mura ng 50 centimos 1 kilo. Maaaring ganun, Opo, maliban na lang po sa bawang kasi talo talaga. Salamat. At ano naman itong Text Power at ano ang layunin ng inyong grupo? Yung Text Power po, bali kami po yung nagbabantay sa mga kinikilos o kung ano mang ginagawa ng telco sa kanilang kumpanya. Binabantayan po namin kung paano yung serbisyo nila sa mga subscribers. Kasama na rin yung sa internet, sa SMS. Ito gusto ko ng tanong. Mabuti na lang nandito si Mac. Bakit ang bagal ng internet ngayon? Kanina hindi ako makapag-upload. Ano nga ba ang issue? Bakit ang bagal-bagal ng internet natin ngayon? Sa internet po, mas si Mr. Rick Bahagi po ang ayun. Yung bagal po ng internet natin masisisi kumbaga natin sa dalawang bagay lang Una, yung mga telco, yung mga provider kumbaga ng mga kumpanya. Halimbawa Bayantel, PLDT, yung Globe. Actually po ngayon, dalawa na lang po yan na kumpanyang kung sa text halimbawa, dalawang malaking kumpanya na lang iyan na nagkukumpetensya kumbaga, Globe tsaka PLDT. Kasi yung Bayantel binili na rin ng may malaking share na din ng Globe sa Bayantel. Yung Smart. Yung Smart nasa PLDT na po yan. Kasama nila yung kasama na po ang digital, yung Sun. Yun.
Meron pa po mga maliliit, pero maliliit na sila. Opo. Kumbaga, yung inaasahan na kompetisyon doon sa deregulation na pinatupad noong maagang bahagi ng 1990s. Hindi, yun ang nangyari, monopolyo pa din. Dalawa lang po yan. Una, yung telco, nagkukumahog sila na kumita ng mas malaki, nagbebenta ng sa mas marami, kahit na yung kanilang infrastruktura hindi kayang ma-accommodate yung dami ng subscribers. Kaya tayo, nagkakasya tayo sa parang maliit na tubo, pero marami ang gustong pumasok. Kumbaga yung lulusutan ng signal natin kaplato lang, pero ang daming gustong sumubo doon. Laki ko po yung gustong, so nag-aagawan tayo ng signal. Opo. Kumbaga maliit masyado yung papasukan, marami yung gustong pumasok. Kaya mahina. Kaya mabagal talaga. No? Nagsisiksikan tayo. Pangalawa pong dahilan, yung supposedly regulatory body na dapat nagbabantay ng ating kalidad ng serbisyo na binibigay ng mga telco sa usapin ng internet, hindi niya ginagawa yung kanyang dapat na trabaho. Kung sa kaso ng telco yan po yung National Telecommunications Commission. Sa bawat po pagkakataon na merong isusumbong tayo na dapat ito ang reklamo natin, ang sasagutin nila, deregulated po yung industriya, wala po kami magagawa dyan. Ipapatawag niya yung mga telco, maglalabas siya ng memorandum, pero pag hindi sinunod ng mga telco, wala na rin siyang magawa. Bakit? Bakit siya nandyan? Hindi po namin. Parang para po i-satisfy lang po yung batas ng deregulation na may kunwari, may regulatory body. Pero yung function niya na bilang regulatory body na ang dapat killing niya ay doon sa mamamayan, makinabang yung mamamayan, hindi po ganun yung nangyayari. Pero Mac at Rick, ako natatandaan ko noon yung dial-up. Napakabagal At ngayon nakakaparod na tayo ng mabibigat na file katulad ng sa YouTube. May inunlad naman lalong-lalo na tayong mga medyo tayo Father Ben, nag-umpisa tayo sa RCPI di ba? Di ba? Ngayon ite-text mo na lang. Hindi ba pag-unlad yun at hindi ba tayo pwedeng masatisfy? At bakit hinahambing natin ang bilis ng internet din sa Pilipinas kumpara doon sa mga kapitbahay nating bansa? May pagpapasalamat din naman yung pag-unlad nung kumbaga mula sa dial-up naging broadband na ngayon. Actually po yung pag-unlad na yun kumbaga parang no choice kung sino man yung nagpo-provide kumbaga yung kalakan sa industriya, ito na yung teknolohiyang ginagamit, napaka ano mo naman kung mag-stay ka sa dial-up. Sa madaling salita, hindi natin utang na loob. Hindi yun, part talaga yun, nung pag-unlad ng technology. Ng industriya. Ng industriya. Kailangan i-advance din, no? So may pakinabang na nakuha yung mamamayan doon. Pero kung umuunlad ba ito, para ang iniisip ay mabigay yung dapat na serbisyo sa mamamayan, may problema doon. Kasi kung ikukumpara po natin sa ibang bansa, yung internet talaga sa Pilipinas isa sa pinakamabagal at pinakamahal pa yung binabayad. Parang kuryente nagba-brown out pero tayo pa rin ang pinakamahal. Opo, ganun po. Sa buong Asia. Parang power industry. Parang ganoon. Kahit sa monopolyo, ganun din. Ilan lang sila. At sa industriya ng SMS, sino-sino man ang may malalaking players dito? Katulad din po ng sinabi ni Mr. Rick Bahagi, halos 2 player lang din po na company ang nagko-compete dun sa SMS. Kung sinong may hawak ng internet katulad ng Smart at LDT at Globe. Ganun din po yung mga players ng two companies. Sila din? Opo, sila din sa SMS. Sila din ang may hawak. Hawak nilang internet, hawak din nila yung SMS. Hawak pa nila yung media. Hawak pa nila yung media. Oo. At yung sistema ba natin dito ng text messaging, dati nag-umpisa sa, alam mo yung rotary dial na telepono. Meron ka pa party line. Super mapasok tayo. Mapasok pa yun. Tapos nag-ground ng pager. May cellphone na. Ngayon meron mga smartphone. May pag-unlad din, Mac. Pero bakit nirereklamo natin minsan? Nag-text tayo ngayon, bukas pa darating. Ako, wala ko natinanggap na text 3 araw.
3 araw na. Mga once a day na lang ako nakakatanggap ng text. This last few days. Bakit? Ayun nga po yung problema din po kasi minsan sasabihin ng telco na nagda-down yung mga infrastructure nila due to modernization ng kanilang mga infrastructure. Pero dapat kasabay pa rin nun habang nag-up sila, dapat may kasabay pa rin yung mabuting serbisyo o maayos na serbisyo dahil maayos naman yung pagbabayad natin o pagbili natin ng load nila. Kaya dapat natatanggap ko lang ng text, magbayad na raw ako kundi mapuputulan na naman ako. Mabilis po sila diyan sa paniningil. Ano po? Pagka tayo maniningil ng serbisyo, medyo parang walang nakikinig. Yung teknolohiya naman po ng SMS, actually parang matagal na siyang, kumbaga, ganyan na talaga yan. Ang isang SMS ay 140 characters, di ba? Yung unang mga telepono natin, hindi ko na po naabutan yung party line eh. Mapagkunwari rin ito siya. Hindi ko na rin naabutan yung pager eh. Cellphone na ako na ano eh. Di ba dati, analog. Dati, di ba, kunti lang yung text na mapapadala mo. Sa ngayon, ganun pa din po yan. 160 characters pa rin po yan. Pero dahil umunlad yung teknolohiya ng cellphone, parang mga computer na kasi, yung mga cellphone eh. Kahit mahaba yung text mo, pagdating yan sa network, 160 characters pa rin yan pinapadala yan, pinuputol-putol niya. Pagdating sa cellphone natin, tatahi-tahiin ng cellphone para mabasa natin na isang mahabang text. Kaya kung mahaba yung text nyo, kung naputol niya yun ng 160 characters ng sabihin natin 4 na text, 4 na piso din po yun. Naku po! Bayaran nyo. Naku po. Kaya pag akala nyo po, pagka mahabang text, isang nakakatipid. Piso lang yon ang bayad nyo. Hindi po. Ano din yun? Kung gaano kadami yung haba nun, hahatiin nila yun sa 160 characters. Kung nahati nila yun sa 3 piso po yun. Kung hindi po kayo nag-avail nung, ano yun? Promo. Promo. Yung sinasabi. Pag-uusapan pa natin yan. Kailangan muna natin mag-break. Ako, kaya akala ko naman nakakatipid ako pag hinabaan ko yung ina-itemize ko pa yan eh. Number 1, number 2, yun pala eh. Ganun din pala ang bayad. Ano. Kung may sobrang nasingil ang mga telco sa ating mga texter, gaano ito kalaki at paano muling maibabalik ito? Sama-sama nating palalimin ang usaping hindi halos natin napapansin. Patuloy kayo makipagtalakayan, ipadala ang inyong opinion o komento. Mag-text po kayo, maiksi lang para hindi masyadong malaki ang bayad sa 0918-837-4827 at makinig sa ating programang Tala Akayan. Serving 45 years of Catholic broadcasting in the year of the Lady. Veritas 846 Kapanalig, the Social Communications Ministry for Truth and Evangelization. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig, Philippine Standard Time, 31 minutes makalipas ang ika-6 ng gabi. Nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanuevang, biktima ng sobrang paniningil ng mga text messages. At ito naman si Father Ben Alforque, MSc at PCPR. Kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. Kapanalig, narinig natin kanina kung gaano kalaki ang kinikita ng mga kumpanya sa telekomunikasyon. Talagang smart ang mga may-ari nito at makakakilabot sila sa globe o baka nga kaya nilang pumunta sa sun dahil sa laki ng kanilang kita. Sobra nga ba ito at may kailangang ibalik sila sa ating mga consumer? Kapiling pa rin po natin sila Kapanalig, Rick Bahage at Macchianto ng Computer Professionals Union at Text Power. Bago tayo magpatuloy, Father Ben, ito muna, kailangan nating ilinaw. Kung mayroong regulatory body, in this case, National Telecommunications Commission, ano ba ang katangian ng telecom industry? Bakit kailangan mayroong regulatory body na tumitingin nito? Unregulated nga ba ito o may katangiang public service? Yung telco industry po, panahon ni Marcos hanggang mga bagang bahagi ng panahon ni Ramos, yan po ay kumbaga parang state monopoly. PLDT lang yan, no? Tapos pagdating po ng deregulation, 1990s yan
binenta yung PLDT. Parang katulad sa power, binenta, diniregulate, kumbaga. Kasi sabi nila, sa privatization, sa deregulation, mas magiging efficient yung serbisyo. Noong mga panahon na iyon kasi, napakababa nung ang tawag nila teledensity. Ibig sabihin, sa bawat isang daang Pilipino, nakarampot lang na linya ng telepono. Maswerte na merong isang linya ng telepono. Pipila ka ba doon sa pulang payphone? Opo. O kaya punta ka sa kanto. Opo. Bayad ka ng nung panahon ko 3 piso. Ayun. Tama po 'yan. So ang ginawa po ng batas pag deregulate, ni-require niya lahat ng mga player, maraming mga player 'yun na sumali na mag-install sila ng landline ng tawag. Ibig sabihin ng telepono. So kaya nagkaroon kayo ng, kung mapapansin niyo dati, may mga zona-zona sila. Ang Bayantel sa ganitong lugar, hindi mo mahanap ang Bayantel sa ibang lugar, o PLDT, ganyan. Para mapunuan yung kakulangan. Gayunpaman, kahit na nag-deregulate sila, sa ngayon, parang 4 na telepono lang sa bawat 100 Pilipino, 1,000 Pilipino ang available. So, failed yun. So, hindi talaga niya na nakuha. Pero sabi nila, dahil lahat tayo, pumunta na sa cellphone. Kasi lahat daw, ang pampalit na ay cellphone. No? Ngayon, kung usapin ng internet ang titingnan natin, ang pinaka-reliable pa rin na paraan para makakuha ng mabilis na internet ay yung linya ng telepono. Hindi yung wireless. Kasi kung wireless, masyado pang, kumbaga, mahina yung pagkakalatag niyan. Kung gusto po natin ikumpara, halimbawa, yung pinakabagong wireless na teknolohiya, ang tawag nila LTE. Sa ibang bansa, sa South Korea halimbawa, meron silang mahigit mga 10,000 cell site na may LTE technology. South Korea yon. Nagawa nila yung i-install sa loob lamang ng 1 buwan. Ang PLDT, meron siyang 1,000 mahigit na LTE na mga cell site na na-install niya sa loob ng 1 taon. O paano ipapromise ng wireless na teknolohiya yung mabilis na internet? Kasi yung telco, syempre, tinitipid din niya. Mas konting gasto sa infrastructure, mas malaking kita para sa kanila. So, kabig sila ng kabig, dahan-dahan sila sa paglalatag ng infrastruktura. Ngayon, wala namang choice tayong mga consumer kasi monopolyo Meron ka lang pagpipilian. Kung ayaw mo sa PLDT, mag-Globe ka. Dalawa lang silang pagpipilian, pareho yung diskarte nila. Pero yung talk and text? Yung talk and text, nabili po yan ng Smart yata. Ng Smart. Smart. Opo. So yung talk and text, Smart, Sun, isang kumpanya na yan, nasa ilalim ng PLDT. Yung Red. Yung yung mobile Red. Red Mobile. Yung Globe, saka yung isa pa, meron yung TM. Yan, lahat Globe, na nasa ilalim ng mga Ayala. Naman. So may mga pangilinan ka, Ayala. So, kung sino yung mga malalaking kumpanya, may-ari ng kumpanya sa atin, yun din yung may-ari ng mga telco. Hindi, itong nasa, yung minamanage na Ginoong Pangilinan, hindi ba foreign company yan? Mga Indonesian yata na pamilya. Indonesian. Salim yata. Ganyan napaka-importanting industriya kung may-ari na pala ng dayuhan. Masakit yun, ito na napapata ko wala tayong makita ang pambansang industrialist yung oil hindi na rin wala binenta yung sa petrol, di ba? Yung power may mga generators na local pero marami ring foreign. May partner na foreign. May partner na foreign. So usapin po kasi ng telecommunication, yung telco, kumbaga public service dapat yan kumbaga pinapakinabangan ng mamayan, marami nakikinabang dyan kasi mas maalwa naman talaga yung communication, mabilis, mura din sana. Kaya dapat ang treatment dyan, public utility. Ibig sabihin, hindi yan nung ako yung nagko-cover nung ang tawag doon sa bit ko noon sa business section ng isang pahayagan, utility bit, kasama yung telco, public utility bit, yung power, water, tubig. Wala na nga ngayon, wala na nga state-owned wala na po ngayon. Water, ganun din. Ganun din. Sila rin na may-ari. Ganun din. Ngayon, Mac, bakit sinasabi na ngayon kasi ang halaga, tama ba, na ang padala natin ng isang text piso. Piso pa rin po. Desisyon ng NTC, 80 lang dapat yan. Bakit at paano
nasabing may overcharging by at least 20 centavos per text message? Noong 2011 po kasi, sinabi ng NTC, para makatulong dun sa mga mobile subscriber sa Pilipinas, ibinaba ng NTC yung singil sa interconnection fee. Dati po kasi nung 2011, since 2011, na ang interconnection fee is 35 cents. So kung ako magpapadala sa Globe, yung sisingilin nila sa isa't isa 35 centavos lang. Hindi po. Yung ganun yung sa interconnection fee, kasama yon sa piso. Ngayon binaba nila yung interconnection fee na naging 15 cents noong 2011. Kaya dapat yung piso na may 35 cents noon na interconnection fee na binawasan ng 20 cents na kaya naging 15, kaya dapat 80 cents na lang po talaga. Pero hindi nila ginawa. Pero hindi ginawa ng telco yung ganun. Talaga? Pero yung NTC, binaba nila noong 2011. Pero ibinaba na nila ng 2011. Ano nangyari? Pero ang ginawa ng telco, hindi nila pinansin yung memorandum na binaba ng NTC. Kaya yung NTC, nag-file sila nung December 2011 na kailangan bayaran nila yung nag-file na sisingilin sila na 0.20 cents nung 2013, nababayaran nila since 2011 yung sobra nila. So ilang text messages sa isang araw o isang taon simula 2011 sa inyong estimation, ilang bilyon na? Ilang bilyon na ang hindi nila binabayaran sa mga gumagamit ng cellphone, Mac? Umaabot na po ngayon sa nung nakaraan ng 2013 ng yung combined na kita ng telco is 71.9 billion. May butang pa. Yung sa SMS lang po yun. Yung kita nila. Wala pa yung internet, wala pa yung voice calls. Wala pa po. So, kung babawasan mo yun ng 0.20, edi sabihin mo na mahigit 10 bilyon. Sa konkreto, ngayon yata. Pero ngayon, utang na nila ngayon, since nung 2011, aabot na po sa 7.27 billion. O mahigit pa ngayon. Ay, bakit tila ang NTC parang gusto magmakaawa? Sige na, ipatupad yun. Yun po yung problema ng regulatory body. May sarili siyang memorandum na maganda sana yung intensyon. Pag i-enforce na niya, pag sinabi ng telco na ayaw kong bayaran yan, wala siyang magawa. Bakit? Pag siningil naman natin yung NTC, bakit hindi natin yan sila talaga singilin, maghanap ng paraan na masingil sila? Ang isasagot sa atin ng NTC, wala po kaming kapangyarihan sa batas na magkaroon ng police power o kung ano man para masingil sila. Saan pupunta ang mamamayan? Wala po. Siyempre, ang kailangan ng mamamayan may direct action dapat na gawin yung mamamayan. Kasi kung itong regulatory body hindi natin maasahan, ay kailangan natin sama-samang kumilos na singilin mismo yung mga telco at itong NTC na ayusin niya yung trabaho niya. Ibig sabihin, ang gobyerno ay walang kapangyarihan sa harap ng mga telco nakapikit para na po sa yung mamamayan? Opo. Ganun po yung nangyari. Ganun yung nangyari. Kinoo ko. Grabe, ano? Ngayon, ano naman ang mungkahi ninyo? Paano naman magkakaroon ng kung sakali sabihin na tamaan sila biglang magpablo ng Tarsus at magkaroon ng conversion. Paano maipapatupad itong pagbabalik? Ang dahilan po ng telco kung bakit ayaw nilang ibalik, nung nag-apila sila sa NTC, sabi hindi namin, may dalawang sinasabi sila kung bakit hindi pwedeng ibalik sa ibabaan ng 20 cents. Una daw po, hindi raw po malinaw sa intensyon ng memorandum na pag nababaan yung interconnection charge, bababa din yung retail price. Napaka-illogical Kung ang halaga ng text ay piso at 35 cents doon ay interconnection charge, pag binabaan mo yung 35 ng 20 centimos, dapat yung buong piso mababawasan ng 20 centimos. Pero sa matematika ng telco, hindi daw ganun yun.
So, ang tanong namin, kung hindi ganun yon, anong ibig sabihin? Kung nawala yung 20 centimos, ibig sabihin, may dinagdag kayong charge. May dinagdag kayong sinisingil. Kaso, bago kayo makadagdag ng singil, kailangan nagpaalam kayo sa NTC. Hindi alam ng NTC. So, either yung NTC, natutulog siya, o yung telco, yung 20 cent, talagang gusto niyang itago lang sa kanya. O kaya naman, ang third option dyan, may collusion. Pwede pong mangyari, nag-uusap talaga sila. Actually, makikita na rin po sana yung parang collusion dyan Kasi, di ba, parang gano'n. Kasi, etong pinag-usapan dito, text lang natin papunta sa ibang network. Halimbawa ako, nag-text ako, taga-Globe, smart ako, nag-text ako sa Globe. May interconnection charge yon, piso. Di ba? Yung singil. Pero yun nga. Pero pag may off-net na other network na piso at meron din naman na on-net or within the network na piso pa rin ang charges. Ayun Oh, that's right. Diba? Pag nag-text sa smart to smart ako nag-text, globe to globe, piso pa din yan Maliban na lang kung mag-avail ka ng promo. Kung hindi ka mag-avail ng promo o yung tinatawag na standard na SMS, ang singil po doon, piso pa rin. Pero yung 15 cents na internet connection charge, yung interconnection charge, tapos may 20 cents pa, lahat yon nasa telco lang. Hindi nila pag within the network lang yung palitan ng messages. Wala nang interconnection fee. So yun, hindi pa natin nakukwenta kung pag yun po sinama, yung NTC kasi hindi po namin malaman kung bakit pinili niya off-net agad Ibig sabihin, yung nag-text sa ibang telco Hindi niya naisip na ang standard text within the network or sa labas ng network, ang singil ng telco, piso. So lahat dapat yan, pag nag-refund, dapat kasama. Pag sinama po yan lahat, aabot po yan ng mga 18 million per day. O kung hindi babayaran ng telco, mga December this year, yung sobrang yon, yung overcharge na yon, aabot po yan ng mga 22 billion. Dalawang doble nang nakuha ni Napoles. 10 billion yung kinapoles Etong telco, makukuha niya yung 20 billion by December. Pag hindi niya sinunod yung refund. O kahit na hindi pa lahat ng tawag dito, kahit off-net lang. By December, mga 9 billion na yan na nasa kanila lang. Pansinin niyo yung mga tao dito sa Veritas nakikinig sa inyo ng kasi gumagastos din ng text yung mga yan Kapag nagpapadala tayo ng mensahe, hindi natin napapansin ang presyo dahil alam natin, mura lang naman, ano ba naman yung piso lamang. Pero kapag pinagsama-sama ang maraming piso, bilyon-bilyon pala ang nawawala sa ating mamamayan na pwedeng magamit sa ibang pangangailangan. Dagdag din yan sa bawang, Paano nga ba tayo mapoprotektahan sa ganitong sobrang paniningil? Sama-sama po tayo maglimi at patuloy na makinig at makipagtalakayan. I-text din kapanalig. Maiksi lang ang inyong mga tanong, mungkahi at komento sa 0918-837-4827. Patuloy tayo magsasama-sama dito sa ating programang Tala Akayan. Heto na ang JRS Express Rain Giveaways Raffle Promo Part 3. Ang lucky downpour of prizes kung saan maaari kayong manalo ng sikat na gadget tulad ng mini iPad, Galaxy tablet, cellphone, o digital camera. Every single accumulated cash transaction worth 500 pesos at any JRS Express branch nationwide entitles you to one raffle coupon. Kaya naman, the more coupons, the more chances of winning. Sa JRS Express Rain Giveaways Raffle Promo Part 3. Promo runs from June 16 to September 20, 2014. Deadline of submission of entries is on September 23, 2014. Draw dates on September 26, 2014. Per DTI NCR permit number 5259 series of 2014. Ang aking mga kamay, naghahayag ng kalayaang maisabuhay ang katotohanan at maibahagi sa sanlibutan. Gaya ng pag-alay ko sa aking minamahal na anak na si Jesus. Ako po si Raymond Bagatsing.
Ang basura po ay lason sa ating karagatan. Pinapatay po ang mga isda sa dagat at maging ang kabuhay ng mga kababayan nating mangingisda na umaasa sa yamang dagat. Pag-aaruga po ang kailangan ng Manila Bay. Hindi po pagtambak ng lupa o pagtapon ng basura. Kaya wag po nating gawing tambakan ang karagatan. Samahan niyo po ako. Kami, sama-sama nating alagaan at ipaglaban ang pangpangdagat at karagatan. May pag-asa pa. May magagawa ka. Save Freedom Island. Save Manila Bay. Maawa na po kayo! Mga ninuno pa namin na nagpapahirap sa lupain ito! Tay! Lumikas na po tayo! Lupa na natin ang pinakinabangan. Tayo pa ang pinahirapan. Lupang ninuno na mayaman sa tradisyon at kultura, hahayaan mo bang maging minahan ng mga banyaga? Support indigenous people's right to their ancestral land. Isang paanyaya mula sa Kalipunan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas at Indigenous Voices in Asia, Philippines. Dala Akayan! Programa, ito si Raymond Villanueva ng Coda Productions. Kasama natin ang napapabuntong hininga. Ako si Father Ben Alforque, MSc at PCPR. Kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. 24/7 text and call. Sobrang kita ng mga telco. Malaki pala ang dapat ibalik sa ating mga consumer. Ano ang pwede natin gawin at paano hihikayatin ng pamahalaan na tayong mamamayan ay dapat nilang ingatan sa sobrang paniningil. Kapiling pa rin po natin sina Kapanalig Bahagi, Makianto ng Computer Professionals Union at Text Power. Ngayon, ano ang panawagan ng Text Power, Mac, sa NTC at sa mga sa mga telco? Hindi, ang panawagan po ng Text Power ay ganun pa din, paulit-ulit nating hinihiling o hinihingi sa telco at NTC na ibalik yung sobra na sinisingil sa atin sa mga text messages. Pero nagtetengang kawali Kaya alam natin. Kaya alam natin, meron ng mga resolusyon, hindi ba? Sa Kamara de Representante. Sino nga ba ang naghahain ng mga ganito at sino naghahabol doon sa mga merong resolution na actually pumunta na rin sa NTC sila Congressman Nery Cormelares ng Bayan Muna saka Attorney Sarate para hilingin yung NTC na magpaliwanag kung bakit ganun yung hindi sinusunod yung kanilang memorandum. Bukod sa pagpapakape sa mga representative ng Bayan Muna, ano pa ang sinagot sa kanila ng NTC? Kung ano yung sagot sa atin na dahil deregulated yung industry, ganun pa din. Na wala silang magagawa pagdating sa pagpepresyo daw. Hindi ba may kasabihan, Father Ben? Kapag gusto, may paraan. If there's a way. There's a way. So ganun na lang nila perfunctorily. Ganun na lang nila sinabi ang lahat ng mga bagay. Unfortunately, ganun po yung response nung NTC. Actually, halos sa lahat ng reklamo sa NTC na related sa internet, sa SMS, voice call, nawawalang load, hindi ka yung dati yung pulse charging sa call, yung dati 'di ba pagka tumawag ka ng ilang segundo, isang minuto sinisingil sa iyo. Matagal din naman na laban 'yun bago nila ginawang pulse charging. Ibig sabihin every 6 seconds yata, 30 seconds. Matagal din 'yun na laban sa NTC bago sinunod nung mga telco. Meron ba bang drop call? Narinig ko yun drop call sa mga pamangkin ko. Meron pa din po mga ganun. Pero ngayon bad service 'yun. Manifestasyon 'yun ng bad service. Yung sa infrastruktura nila hindi kaya. Yung napuputol lang tawag mo, hindi nagsasalita ka. Dinedescribe mo kung paano magluto halimbawa ng adobo na walang bawang. Tapos nandun ka pala sa paglalagay ng toyo, biglang naputol. Nang hindi mo naman pinipindot yung end button. Drop call 'yun, Father. Putol. Sulit na sulit pala bayad natin doon sa mga opisyal ng NTC, ano? Opo, kung tutusin kung ibabalik ng telco yung mga yan. Sa ngayon siguro meron tayong 87 pesos na load credit na pwedeng ibalik nila. Kung ibabalik ng mga
Opo. Hindi po 87? 87 pesos. Load credit. Kung lahat Kung lahat. Lahat. Kumbaga, kasi ang isang alibay pa nila, paano yung ibabalik? Kasi yung mga dating subscriber ng 2013, wala na sila. Di ba, yung mga ganun, wala na yung SIM, wala na. Unfair naman daw. Hindi, lahat ng active na SIM, yun ang bigyan nila. Ang sabi nga namin sa Text Power, hindi na usapin yan. Sa amin, ang gusto namin, may maibalik sa amin. Kahit pa bumili ako ng SIM card ngayon, lang. Kung ang paghinati-hati yun, kung magkakano yun, basta ibalik. Ibalik yung sobrang siningil. Kasi sa amin yan Ninakaw kailangan ibalik. Actually, yung term po talagang pwedeng gamitin, ninakaw yan. Nakaw talaga. Kasi ang sabi ng NTC, 80 cents. Pero ang singil mo, piso pa din. Kung 100 yung load mo, ibig sabihin, may dagdag ka sanang 25 na text na pwedeng ipan-text mo sa mga mahal mo sa buhay. Pero ngayon, kinuha nila yung 25 na text na yon nang walang bagong serbisyo na ibinigay. Kalahating kilong bigas yun. Isang kainan din yun ng pamilya naghihiram. Hindi naman daw hanapin dahil ang mga nakakapag-text daw may cellphone mayayaman. Totoo ba yun, Mac? Ay, hindi po. Kahit yung mga mismong magsasaan natin, gumagamit po sila ng text. Malaking bagay yun Malaking bagay yun Malaking Ngayon, bagay po. ay tayong mga mamamayan, bukod sa kayo nauna na in our behalf, ano ang pwede natin gawin? Ang gagawin po natin kasama ang mamamayan, sama-sama tayong singilin ang NTC. Kung hindi nila, sisingilin din natin yung mga telco para dito sa utang nila at sa mga kung ano-ano pang mga hidden charges at mga magical charges na ginagawa nila sa SMS. Magic. Magic charges. Magic. Bago namin kayo pakawalan, maiksi lang ito. Baka naman sabihin ng mga nag-text, sinabi kasi natin sobrang gastos kaya ngayon lang nagsidatingan ng mga text. Niloloko pala tayo ng mga network na yan. Nasaan ang justice? May gobyerno ba tayo? Tanungin po natin ng NTC. Isa pang text message. Good evening po. Magtipid po. Pag hindi po important, wag nang mag-text. Gumamit ng ibang way na communication if possible. Huwag silang suportahan hanggat maaari. Thanks, Kapanalig. Wala kay Kapanalig Ami. Pero ang Kapanalig Ami, wala nga tayong choice dahil sila na lang yan. Dalawa na lang yan. Pero tama naman, na kung hindi naman masyadong importante, wag nang dagdagan ng pagkakataon na manakawan tayo ng 20 centimos. Pero ang usapin po diyan, lahat tayo nagtitipid pinagpipilitan natin na makapagtipid, kaya nga tayo na lang ang nagtitipid, diba? Pero sila pwedeng sumingil ng sobra. Tayo pwedeng magtipid, sa kakatipid natin, kahit pa magtipid tayo sa 100 piso na load natin, kahit anong gawing tipid doon, meron pala dong 25 na text na kinuha na nila. Kalaunan. So paano kung titipirin na 25 text? Kinuha mo na yun Hindi. Ako, gusto kong i-amend yung sinabi ko. Father Ben, Rick at Mac. Karapatan kong gusto kong mag-text Karapatan ko yun basic human rights sa akin na aliwin ko ang sarili ko sa pagte-text. Dapat yung serbisyo angkop doon sa akin binayaran. Tama po yan. Bakit nalakawin? Yun naman yun di ba? So, anong huling panawagan? Ano ang paano makakasali sa Text Power? Kung gusto ng nakikinig sa atin na sumama sa pagkontra sa ganitong pagnanakaw. Ito, harap-harap ang pagnanakaw. Hindi lang natin namamalayan malaki pala. Ang isa pong unang gawin natin, pag-aralan natin itong nagaganap na itong issue na ito. Meron po kaming website, yung www.cp-union.com. Meron po yung cp-union.com. Ito pong website na to, pag pinuntahan nyo, nakalagay na agad yung per second na sobrang charge na nakukuha ng mga telco sa hindi nila pagsunod sa ruling ng NTC. So meron kayong counter doon? So meron po dong counter na palaki ng palaki yung amount na nandun. Magagaling talaga kayong mga... Para po maging reminder sa atin na ganito po kadami yung kanilang nakukuha. Sa 20 cents natin, pero dahil marami tayong iniipon-ipon nila, malaki po yung nakukuha nila. Pangalawa po, so maintindihan natin itong nagaganap na to na pagnanakaw na ito ng mga telco. Pagtulong-tulungan po natin kalampagin yung NTC na maging mas forceful sila doon sa kanilang memorandum. Maganda na yung memorandum nila. Appreciated na natin yan. Pero ang kulang, paano yan nila may enforce ng maayos? Sama-sama po nating singilin yung mga yan. Kung ano mang mga channel na pwedeng gamitin natin, social media,
o sa isang the usual na paraan natin ng picket, no, dun sa mga telco at sa NTC para ipadinig sa kanila na yung mamamayan ay hindi pwedeng ganito lang yung ginagawa nila ng NTC at saka nung mga telco. At yun na rin ba ang pwede makontak ang TextPower? Doon na po sa website ng CPU, meron po doon. So magkapatid kayo, Kambal? Yung CPU po, parang kami yung tumutulong sa TextPower na makapag-provide ng mga ilang technological na pangailangan para sa kampanya nung Bahagi at Makianto. Palungkot man ang mga binahagi sa amin, nagpapasalamat pa rin kami. Bumalik na lang daw kayo sa mga gusto nyo pang sasabihin na iba at maubusan na tayo ng oras. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay. Father Ben, anong ibig sabihin ng malalalim mong mga buntong hininga? ang naisip ko ngayon, parang pinagsasamantalahan tayo ang mga tao at apik-api sa harapan ang kasinungalingan at pagnanakaw. At ito ay malalim at malaking pagkakasala. Dahil sa punto de vista ng ating panampalataya, lalo na tayo mga Katoliko, kinikilala ang komunikasyon bilang fundamental human right. Ipinanganak tayo ng may kakayahang mag-communicate. At dahil sa kakayahang mag-communicate, tayo ay nagiging tao. Kung ito ay hindi natin magagawa, wala tayong access sa komunikasyon, kinukulang ang ating pagkatao. At kapag pinagkakaitan ng ating mamamayan sa mga instruments of communication, binaliwala din, parang niyurakan din ang ating basic right sa communication. Sa usapin ng mga serbisyo, dito tayo pupunta para sa ating pananampalataya, ang primacy ng common good over corporate greed. Dapat makita ito ng ating mamamayan, ng mga mananampalataya, ng mga kapanalig natin, mga kapatid. Mahalaga para sa atin na mangibabaw palagi ang kabutihan ng lahat kaysa pagnanasa ng iilang korporasyon. Kaya dapat magkakaisa tayo sa panindigang ito. Salamat sa inyo. Salamat. At sumain nyo isang oras sa makabuluhang balitaan at talakayan. Sana po ay naibigan ninyo ang ating usapan ngayong gabi. Maraming salamat, tagapakinig, kapanalig at mga bumati. Muli po tayong magkakasama sa susunod na Martes, 24 ng Hunyo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa ating Radio Veritas 847 kHz, Radyo Totoo. Makinig, makilahok dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Ito ang talakayan at Sumainyo ang katotohanan!